At muli, ito ang Jay's Amazing Stories na nagsasabing kapag nawala ang tiwala mo sa isang tao, kahit pakitaan ka pa ng bait, para bang ang hirap ng ibalik nito. Tara, tunghayan natin ang kwento. Excited na excited si Crystal. Nalaman niya kasing buntis siya sa matagal na niyang kasintahang si Mateo. Matagal na nilang pinaplano na magkaanak at sa wakas ay nabiyayaan na nga sila. Tinapon na ni Crystal ang pregnancy test sa basurahan at naglakad papunta sa kwarto. Nagayos siya saglit sa kakinuha ang bag. Nakangiting tinawag ang kanilang driver at nagpahatid sa kumpanya. Gusto niyang sorpresahin si Mateo at siguradong matutuwa iyon sa kanya. Pagpasok sa building ay dumiretso siya sa elevator at nginitian niya ang desk officer. "Hello, Miss Crystal," sabi ni Jade, ang sekretary na nakaupo sa desk. "Hello, Jade. Nandito ako para puntahan ang fiancé ko. Nandyan ba siya sa office niya?" Ma'am, Crystal. Wait lang po Huwag po muna kayong pumasok." Napakunot noo si Crystal at nagtataka kaya sabi nga nito, "Ha? Bakit hindi?" Tanong ni Crystal at saka binuksan ang pinto. Doon ay bumungad sa kanya. May babaeng nakapatong kay Mateo. Sobrang nasaktan si Crystal kaya agad siyang tumalikod at umalis. Tinanggal niya ang kanyang engagement ring at sabay sabing, "Jade, ibigay mo yan sa magaling mong boss." Sobrang sakit nang nararamdaman ni Crystal. "This is goodbye. Aalis na ako for good. Sa kasabihin mo, huwag niya na akong sundan pa." Tatayo na si Mateo nung nakita niyang paalis si Crystal. Hindi niya maintindihan kung bakit nagmamadali si Crystal at nung nakita niya ang posisyon niya at ng kanyang ex ay dun nga lang nagets ni Mateo. Tumakbo sa elevator si Crystal at nabangga ang matalik na kaibigan ni Mateo, si Lester. "Anong problema, Crystal?" tanong ni Lester. "Niloko niya ako. Lahat. Kasinungalingan lang pala. Bakit ngayon pang buntis ako?" Pumunta ako para sabihin sa kanya yon. Tapos, yun lang ang madadatnan ko? Kasama niya yung ex niya. "Sorry. Alis na ako. At huwag mong sabihin sa kanya yung sinabi ko." Pumasok si Crystal sa elevator at tumingin sa tiyan niya at sinabing, "Baby, mahal ka pa rin ni Mommy. Mommy will protect you." Bumukas ang pinto ng elevator at tumakbo siya pababa at pumasok sa sasakyan. Saka nagpahatid papunta sa bahay nila. Pero yun nga ba talaga ang nangyari? Kanina bago dumating si Crystal, ay dumating ang ex ni Mateo. Ilang araw na itong pabalik-balik doon. "Mahal na mahal kita, Mateo. Please, wala na ba talagang pag-asang maging tayo ulit?" Nilapitan ni Aida si Mateo at hinalikan sa labi. Oo, masaya si Mateo na makita ulit ang ex niya. Bumalik ang dati niyang alaala dito. Lalo na nung nilock nito ang pinto at naghubad sa kanyang harapan. Tumigas ang kanyang batuta at hindi nakapag-isip ng mabuti. Nadadala siya sa sensasyong binibigay ni Aida. Hinaplos ni Aida ang katawan ni Mateo at binigyan ng isang mainit at nakakabaliw na halik. Pero, imbes na iwasan, kusang tumugon ang labi ng lalaki. Saka mas lumalim pa ang mga halik. Dumiretso sila sa sofa at pumatong si Aida. Mas lalong tumitindi ang sensasyong nararamdaman ng dalawa. Pero bago pa si Mateo makagawa ng kasalanan, ay naisip niya ang kanyang pinakamamahal na si Crystal. Ayaw niyang gumawa ng pagkakamali, lalo na ngayong malapit na silang ikasal. Kaya lang dati nga, na-tempt siya kay Aida. At hindi nga iyon nalaman ni Crystal. Gusto na niyang lumagay sa tahimik, malayo sa pagka-bad boy at babaero niyang image. At lahat ng yon ay ginawa niya simula nung dumating si Crystal sa buhay niya. Samantala ngayon, ang huling araw na pupunta dito si Aida.
Wala na ba talagang chance, Mateo? Last tawad ko na to sa'yo. Please, Mateo. Please hear me out. Pagbigyan mo naman sana ako. Aida, wala na nga. Kaya please, wag mo na akong pag-aksayahan pa ng oras. Mas maraming lalaki pang makikita na babagay sa'yo. Sagot naman ni Aida. Pagkatapos punasan ng parang peke na luha. Okay, fine. Edi don't. Actually, nandito lang naman ako para magpaalam. Babalik na ako ng US. Magsisimula ako doon muli. Sana makakilala ko ulit ng lalaking tulad mo. Yung lalaking kayang magbago para sa akin. Yung lalaking magiging sintino mo. Alam mo, ang swerte-swerte ni Crystal sa'yo. Kahit makailan kitang hinakit muli, hindi ka nagpatinag. Wala naman problema kay Mateo. Habang nandun, ay pinagtimpla pa nga niya ng juice ang ex niyang si Aida. Kaso nung iaabot na nga niya ito, ay nadulas ang babae at diretso kay Mateo. Hindi nakapag-balance ng mituno si Mateo. Dahil sa hawak-hawak niyang juice, sa isang kamay ay bumagsak silang dalawa sa floor. At nasa taas niya, si Aida. Sobrang sakit ng likod ni Mateo, kaya hindi siya nakagalaw, agad samantala biglang bumukas ang pinto. Papasok na nga sana si Crystal, pero agad din itong umalis. Hindi naman makatayo pa rin si Mateo dahil nasaldak ang kanyang likod at namimilipit pa siya sa sakit. Are you okay? Sabi nga ni Aida. Nagkatinginan ng dalawa. Nung muling bumukas ang pinto, nandoon ang kaibigan ni Mateo na si Lester. Anak ng tupa naman! Kaya naman pala eh! Ano bang ginagawa niyo dyan dalawa? Abay, nasa office ka, Mateo. Bakit dito ka pa inabutan ng pagkamanyak mo? Pero sagot naman ni Mateo, aray pare sira ulo ka talaga. Lester, kapag nakatayo ako dito, kukutusin kita. Tulungan mo na nga lang ako makatayo. Dahan-dahan na nga rin nakatayo si Aida at tinulungan ni Lester ang kaibigan. At sabi na nga ni Lester, Teka, ano ba kasing nangyayari dito? Hindi ba kayo nagchuchuk-tsakan dito? Napailing naman si Mateo at sagot nga niya, tsuk-tsakin kaya kita. Teka, si Crystal, nakita mo ba? Lumingalinga pa nga si Mateo sa likuran ni Lester. Saglit na napatigil si Lester at napakamot at sabi nga nito na, Nako, baka nakaalis na yun. Nadatnan ko siya kanina, tapos umiiyak. Kahit naman kasi sino, mag-iisip ng hindi maganda kapag nakita kayong ganyan. Magkapatong, kahit ako nabigla Akala ko nagpaparaos ka na. Sagot naman ni Mateo, Bro, tigilan mo na nga yan. Hindi ka nakakatawa. Ganito kasi yon. Itong si Aida, dumalaw lang at magpapaalam kasi aalis na raw siya patungong States. Tapos yun, aabutan ko sana ng juice. Kaso nadulas siya. Dumiretso sa akin kaya yun natumba kami pareho. Si Manong Dondi naman, nagmap dito kanina. Hindi inayos. Ayan tuloy. May basa pa pala dyan. Nadulas patuloy si Aida. Pinag-isipan patuloy kami ng masama. Habang nagpapaliwanag si Mateo, ay dumating ang kanyang sekretary at nagpapapirma ng mga documents na kailangan na raw. Ilang minuto pa ang nagtagal si Mateo sa office bago nagpaalam sa kaibigan at hahabulin niya ang kanyang fiancé. Sabi naman ni Lester, Bro, good luck. Pakabait ka na kasi at nang hindi ka pang hinalaan ng jowa mo. Habang naglalakad ay ang nasa isip ni Mateo, mahal na mahal ko si Crystal. Hindi pwedeng magkaroon siya ng tampo sa akin. Misunderstanding lang to. Kapag nakauwi ako, ipapaliwanag ko ang lahat. Kahit hindi man ka panipaniwala, ipapa-extract ko pa ang CCTV kung kinakailangan para lang malaman yung totoong sinasabi ko. Sa kabilang banda, iyak ng iyak si Crystal hanggang sa nakauwi na nga siya sa mansyon. Agad niyang inayos ang kanyang mga damit at sinilid sa maleta. Kahit mahirap, ay tinawagan niya ang kanyang ama. Kinausap niya ito at uuwi na raw siya babalik sa probinsya. Samantala, anong oras na rin nung nakauwi ng bahay si Mateo? Na-stuck pa siya sa traffic, kaya kabang-kaba siya. Nahihirapan siya dahil alam niyang nasaktan niya si Crystal. Pagkarating sa bahay,
ay agad siyang umakyat sa kanilang kwarto para hanapin si Crystal. Pero hindi niya mahanap ito. Nalibot na niya ang buong bahay pero wala pa rin. Hanggang sa pabalik-balik niya sa kwarto at sinek ang cabinet, napansin niyang wala doon ang ibang gamit ng nobya. Doon ay naintindihan ni Mateo na baka nilayasan na nga siya ni Crystal. Pero bakit hindi man lang siya nito binigyan ng time para makapagpaliwanag? Ni walang kaide-ideya si Mateo kung nasaan ngayon si Crystal o kung ligtas ba ito. Hanggang sa napatitig si Mateo sa may study table sa kanilang kwarto. May nakita siya ditong letter, necklace, sing-sing at teddy bear. Pati yung credit card, lahat ng mga bagay na binigay niya para sa nobya ay nandoon pala. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat at binasa. Dear Mateo, bakit? Yun lang ang gusto kong masagot mo. Hindi pa ba ako sapat? Ano pang ginawa ko sa'yo para traidorin mo ako ng ganito? Pinibigay ko naman ang lahat ng pangangailangan mo . Hindi pa ba sapat? I'm sorry. I'm sorry kung hindi ko naibigay ang gusto mo. Oo, alam kong nag-cheat ka. Sa lahat ng gabing hinihintay ko umuwi ka. Siguro lagi mong kasama yung babaeng yun. Sa bagay, maganda siya at sexy pa. Noon pang gabing yun, gusto kong ihag ka at manood ng movie sa bahay. Pero siguro, habang nasa bahay ako, nasa labas ka. Anyway, ito na sigurong huli. Sana, hindi na tayo magkita pa. Hindi na kita hinintay pa. Baka kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko na patawarin ka. Pumunta ako kanina sa opisina mo para sabihin sa'yo ang isang bagay na magpapagulat sa'yo. Pero guess what? Pagdating ko, ako palang magugulat sa sorpresa mo. Kaya goodbye, Mateo. Iniwan ko ang lahat ng bagay na binigay mo sa akin at gawin mo na ang gusto mo sa buhay mo. Habang binabasa yun ni Mateo, ay hindi niya maiwasang maluha. Bakit nangyayari ito sa kanya? Humanda talaga si Manong Dondi sa kanya dahil hindi nagbasa ng maayos na dulas tuloy si Aida. Napansin din niya na yung sulat ay may mantsa ng luha. Ramdam niya ang feelings ni Crystal habang nagsusulat. Pinunasan niya ang kanyang luha at nung medyo kumalma na, ay tumayo na nga siya at hinanap ang kanyang driver. Eldon, nasaan naman Crystal mo? Hinatid mo pa ba siya? Paalis? Sir, sa Cubao po. Pero hindi niya sinabi kung saan siya sasakay at pupunta. Saka, kabilin-bilinan niya po na huwag ko daw po siyang sundan. Muling tumakbo si Mateo. Hindi niya namalayan na muli na pala siyang umiiyak. At napasabi na lang siya, bakit pa nangyayari to? Bumalik nga siya sa kama at umupo sa gilid. Nakita niya ang pinaghubara na damit ni Crystal. Kinuha niya yon at mahigpit na niyakap. Napasinghap siya at naamoy ang pabango ni Crystal. Nabahiran ng luha ang damit at patuloy siyang umiiyak hanggang sa pumasok si Manang Rita na may malungkot ang ekspresyon. Hindi siya umimik pero niyakap lang siya ni Rita. Si Mateo, kilalang kilala, seryosong businessman pagdating sa company at kinatatakutan. Pero heto ako ngayon, umiiyak dahil lang sa kasalanang hindi ko namang ginawa. It was unbelievable, pero nasaktan ko si Crystal. Nangako ako na hindi ko siya sasaktan, pero I did. Manang Rita, bring me a bottle of tequila. Sabi nito. Tumango siya at umalis pagkatapos ng 5 minuto. Bumalik si Rita na may dalang bote at isang shot glass. Kumuha siya ng 1 shot at nagsimulang isipin si Crystal. At kung paano nga niya ipapaliwanag na hindi kagaya ng iniisip niya ang nangyari. Si Crystal, sobrang perpekto. I took another shot for the pain and started to think hanggang sa nalasing ako. Natawa ako nung makita ko ang damit ni Crystal. I grabbed it and yelled, "Iniwan mo ako dahil may ginawa akong masama, pero nagkakamali ka, Crystal." Biglang naibato ni Mateo ang baso at pumasok.
si Manang Rita. Manang Rita? Bakit nangyayari to sa akin? I miss her so much. The love of my life. Niyakap siya ni Manang Rita at dinala ng kape. Sa kabilang banda naman, kakababa lang ni Cristal ng bus sa terminal sa Ilocos. Dito kasi nakatira ang kanyang pamilya. Napagdesisyon na niyang pumunta na nga dito dahil sabi ng tatay niya ay katulong daw ang tiyahin niya sa isang rancho at naghahanap ng ibang katulong. Kinuha ni Cristal ang kanyang bagahe at sumakay ng tricycle. Manong, sa Hacienda Mercedes po, malapit lang ba yun? Sagot naman ng tricycle driver. Nako, medyo malayo-layo po yun ma'am mula dito. Bandang dulo pa po kasi yun eh. Pero para po sa inyo, 100 pesos na lang. Tsaka may harang sa papunta dun eh, bawal pumasok ang mga hindi taga-hacienda. Pero pwede nyo namang lakadin mula sa pagbababaan, malayo-layo pa nga lang din. Sagot naman ni Cristal. Sige po kuya. Pagkarating sa gate ng hacienda, ay may matanda nang sumalubong sa kanya. Cristal, ang laki-laki mo na. Huwag mong sabihin na hindi mo naaalala ang sarili mong lolo. Sagot naman ni Cristal. Lolo, mailiw kaking ka. O sa Tagalog, Lolo, miss na miss ko na po kayo. Sabi ni Cristal at niyakap ang matanda. Iha, marunong ka pa rin palang mag-Ilocano. Nako, medyo hirap na nga po eh. Pero kasi Tagalog din sa Maynila. Ngumiti ang kanyang lolo bago sumeryoso ang muka. Tara na pumasok. Tsaka, ikwento mo na rin kung ano ang ginawa ng siraulong yan sa'yo. Maya-maya, dinala nga siya ng kanyang lolo sa kanyang truck at sumakay sila. Nagsimula siyang magmaneho habang ipinapaliwanag ko ang nangyari sa pagitan namin ni Mateo. Pero sinisigurado ko ring dumungaw sa bintana at makita ang magagandang taniman ng mga gulay. Ang mga lalaki at babae kahit mga bata ay nagtatrabaho sa bukid. Noon kami pumasok sa isang malaking rancho. Ang ganda! Ipinarada nga ng kanyang lolo ang sasakyan. Napasabi na nga lang siya ng, wow! Ang ganda dito! Ibang-iba na. Puro building kasi dun sa amin eh. Ngumiti si lolo sabay sabing, mabuti at nagustuhan mo yun. Dito, nagtatrabaho ang buong pamilya. Mabuti at bumalik ka dito. Matapos ka kunin ng tatay mo, hindi na tayo muling nagkita pa. Yung nanay mo, dito rin tumira pero sa ospital siya nagtatrabaho. Tugon naman ni Cristal. Oo nga po, excited na rin po ako makita siya. Umakyat din naman sa hagdan papunta sa pinto. Kumatok ang lolo at binuksan ng lola niya ang pinto. Apo, salamat at bumalik ka. Sabi ng lola niya at niyakap siya. Namiss ko rin po kayo la. Rosa, gusto mo mamalengke? Kailangan na natin pumunta ngayon. Sabi ng isang boses. Sige po, sagot naman ni Rosa. Sabi pa nga ng lola niya, sorry iha ha, kailangan ko na rin pumunta sa palengke. Pero maayos naman ang kwarto mo dun sa taas, sa may dulo. May isa kaming kasama dito na si Makmak. Baka babalik na rin yon. Yung batang yun na lang ang magpapaliwanag sa'yo ng mga gawain dito. Ipagdadrive pa din kasi ako ng lolo mo. Sige na, magpahinga ka na. Feel at home ha, pero kapag nakita mo si Miss Arya, iwasan mo na lang siya. Pagkatapos nun, ay umalis na nga ang lolo at lola ni Cristal. Bumuntong hininga siya at nilagay ang mga bagahe niya sa may pintuan. Pumunta siya sa eleganteng sofa at umupo. Noon niya narinig ang pinto sa kusina na bumukas at may sumigaw. Tulong! Tulong! Please! Nasaktan si Makmak! Ikaw ba ang bagong nurse? Sabi ng isa sa mga lalaki kay Cristal. Sagot naman ni Cristal, hindi po eh, pero pwede naman akong tumulong. Sabi nga, ng babae habang inihiga nila ang lalaki sa malaking sofa. Dagdag pa ng isang lalaki. Nahulog si Makmak sa kabayo kanina. Nagulat ata ang kabayo sa biglang pagsulpot ng mga usa nung pababa na kami ng bundok. Tumango si Cristal. Ganun po ba? Sige, dadalhan niyo lang po ako ng isang maligamgam na tubig, towel at bandage.
Tumango ang lalaki. At napatingin nga siya sa lalaking nakahiga sa kanyang harapan. Naalala naman niya si Mateo. May pagkakahawig sila pero hindi maitatangging mas gwapo ang kanyang asawang cheater. Napatitig siya sa lalaki. Doon niya napagtanto na tumutulo ang dugo sa kanyang damit. Sinimulan nga niyang tanggalin ang damit at nakita na nga niya na may hiwa ito sa tiyan. Nang meron ng maligamgam na tubig, ay sinimulan na nga niyang punasan ang mga hiwa sa kanyang dibdib. May malaking hiwa sa kanyang dibdib at maliliit na hiwa sa kanyang tiyan. Bigla niyang napansin na dumilat ang mata ng lalaki at naguguluhang sabi ni Makmak, "Teka, anong nangyari? Ang sakit ng ulo ko." Nang napalingon siya sa babae, ay mukhang gulat na gulat nang makita siya. "Kristal?" Bulong ng lalaki. Tinitigan nga niya ito ng mabuti at doon niya ito nakilala. "Teka, Makmak? Ikaw na ba yan?" Gulat ngang sabi ni Kristal nang makita ang dati niyang matalik na kaibigan. Muli pa nga kayang magkita, sina Kristal at Mateo, o mas mapapalapit kaya si Kristal sa dati niyang matalik na kaibigan? OMG, si Mark Anthony pala ito o mas kilala bilang Makmak? Madalas silang naglalaro noon ni Makmak sa gubat. Sabi pa nga nito sa kanyang isip, nangunguha kami ng mga mangga, aratiles, sampalok, at kahit anong makita naming prutas. Tapos kapag napagod, nagpapahinga sa may lawa. Nang biglang, "Kristal," sabi niya, at akmang yayakapin ako. "Hoy teka, huwag kang gumalaw Makmak. Tignan mo nga yung sugat mo oh." Tinulak ko siya, pabalik para mahiga. Napaungol si Makmak at sinabing, "Okay lang ako, don't worry." Kinuha nito ang basang tuwalya at pinunasan ang kanyang dibdib. "Okay na nga ako, Kristal. Pero bakit nandito ka? Anong dahilan at bumalik ka dito sa Ilocos?" Nagsimula na ngang ikwento ni Kristal ang nangyari sa kanya ng kanyang asawa na si Mateo. Nakita niyang nag-iba ang ekspresyon ni Makmak at sabay sabi nitong, "Hindi mo deserve yun." Napatayo pa nga si Makmak kaya pinigilan nito ni Kristal. "Hoy Makmak, umupo ka nga. Magpahinga ka muna dito." Medyo may pagkainitin din kasi ang ulo nitong si Makmak noong lumalaki sila. Pero never naman niya itong sinaktan at lagi pa nga niya itong ipinagtatanggol. At pag may umaaway sa kanya, ay talagang ginugulpi niya. Umiling si Makmak mabuti na lang ay napakalma ito ni Kristal nung tinapik niya ito sa balikat. Pero tanong pa rin ng lalaki, "Alam ba niyang buntis ka?" Umiling si Kristal. Sabay sabing, "Sa tingin ko, hindi niya na-deserve na malaman pa." Sinimulan na nga rin ni Kristal lagyan ng benda ang sugat ng binata. Maya-maya ay natapos na at umupo na nga si Makmak. "Pwede ko namang akuin ng bata. Pwede nating sabihin na ako ang ama para lumaki ang bata na may kinikilalang ama." Pero umiling si Kristal, "Hindi Mac. Ako ang may responsibilidad dito." Tumayo ako at pumunta sa kusina kung saan nakita kong naglalakad ang lalaking naghatid kay Makmak. Nilagay ko ang tuwalya sa basurahan at tumalikod, paikot-ikot sa isang hubad na dibdib. Tinitigan ko ang dibdib ni Mac at lumapit ang mukha niya. "I want to take care both of you. You and the baby. Alam mo naman na simula nang umalis ka, hindi na naging tulad ng dati ang buhay ko." Sabi nga ng lalaki sa kanya. Gulat nga na napatingin sa kanya ang babae. Naalala pa niya nung mga araw na umalis siya. Doon niya ipinagtapat ang lahat at nagmakaawa na magstay siya dito. Pero sabi nga nila, lagi mong piliin ang taong mahal mo. Pero this time, mukhang nagkamali nga si Kristal na mas pinili niya si Mateo. "Mahal ko kasi siya, pero parang hindi naman talaga ako mahal ni Mateo." Tumingin sa mata niya si Makmak. Sabay bulong na, "Namiss kita, bes." Naaalala na nga ni Kristal nung mga bata sila. Kapag nadara pa siya, agad niya itong inaalalayan at hinahalikan yung sugat niya. Magic kiss daw yun, pampawala ng sakit. Alam niyang ginagawa ni Makmak ngayon
Pero ayaw nga niyang bumalik yung feelings niya noon. Nagiging isa na siya. Wala siyang oras para magmahal ulit. Hinawakan nga rin ni Makmak ang tiyan ng babae sabay sabing, "Nandito lang ako para sa inyo ng mami mo." Tumango naman si Crystal dahil alam niyang hindi susuko si Makmak. Sabay sabi nga rin niya, "Bakit hindi tayo pumunta dun sa lawa kung saan madalas dati nagpapahinga?" At tumango na nga rin ang dalaga. Ngumiti si Makmak at hinawakan ang kamay sabay hinatak. Dinala niya ito sa kwarto para makapagpalit at isinara ang pinto. Ang ganda ng kwarto. May queen size na kama sa gitna ng silid at pagkatapos ay isang malaking aparador na may salamin ang nasa harap ng kama. Nilagay nga niya muna ang mga bagahe niya sa may aparador at naglakad papunta sa kama. Pinulot niya ang rosas at itinapat sa ilong niya. Ngumiti nga siya at kinuha ang maliit na envelope. Binuksan niya ito at sabing, "Crystal, huwag kang magplano ng kahit na ano para sa gabing ito dahil ngayong gabi gusto kitang ilabas para makita ang lugar. Marami nang nagbago dito sa bayan natin mula nung umalis ka at gusto kong ako ang magpapakita sa'yo." Napangiti si Crystal at magbalik kaya ang kanilang dating pagtitinginan. Samantala nagising si Mateo. Gusto niyang makita ang mukha ng maganda niyang fiancé. "Good morning, Crystal." Excited niya pang sabi at lumingon pero napahinto siya nang makita ang bakanteng kama. Sinimula ni Mateo alalahanin ang lahat ng nangyari. Tumulo na naman ang luha niya. Ang dami na niyang pinagtanungan. Pero sabi lang nila ay hindi raw alam ng mga ito kung nasaan si Crystal. May pinapunta rin siya sa probinsya ng dalaga kung nandun pero wala daw nakakaalam. Kaya mukhang kailangan niyang mag-hire ng isang magaling na detective para mag-trace kung saan ngayon si Crystal. Nakita ni Mateo ang engagement ring sa nightstand niya at hinawakan ito. Iyon na lang ang natitirang alaala ni Crystal. Tapos nagkaroon siya ng idea. Bumangon siya at napatingin sa drawer side ni Crystal. May isang pakete ng mga liham na pinagsama-sama, isang itim na kahon at isang note na naman. "Paano ko nalaman na i-check mo to? It's because I know you well. Iniwan ko rin itong bracelet ko sa'yo, Mateo. Ito yung unang binigay mo na bracelet. Natatandaan mo pa ba? Birthday ko noon. Sobrang saya mo pa. Dahil nagsisimula pa lang tayong dalawa. Mahirap, pero basta magkasama tayo, kayang-kaya. Pero kung di mo naalala, okay lang naman. Pwede mong ibigay sa ex mo. I'm sure na magugustuhan niya yan. Tapos yung mga ibang sulat dyan, yan yung mga sulat ko dati nung nagsisimulang mahulog ang loob ko sa'yo. At hanggang sa niloko mo ko. Baka hindi mo rin naman basahin yan eh. Pero iniwan ko talaga dahil baka pag dinala ko, maalala ko lang palagi kung gaano kita kamahal. Pinunasan ni Mateo ang luha at sinimulang kunin ang unang sulat at binuksan pero hindi niya alam na bawat salitang mababasa niya ay mas magpapadurog sa kanya. Mas na-realize niya na sobrang mahal na mahal siya ni Crystal. At kapag nagkita sila, ay hindi na ni Mateo sasayangin ang bawat oras niya. Ngayon naman ay kinakabahang naghintay si Makmak kay Crystal sa labas. Siya ang pinakamagandang babae na nakilala niya. Naalala pa nga niya nung bata pa lamang sila ay may malaki nga siyang paghanga dito pero naunahan lang siya ni Mateo at bago pa siya nagkaroon ng chance na umamin, nagkaroon na nga rin sila ng relasyon. Pero ngayon, hindi na nga niya sasayangin ang chance. Hindi niya hahayaang umiyak ito sa piling niya. Pero ngayon, turn ko na. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa kanya. Narinig ni Makmak na bumukas ang pinto at napatingin kay Crystal. At sobrang ganda pa rin ito. Okay, tara na, sabi ni Crystal. Hinawakan naman ni Makmak ang kamay nito at tanong na, "Naalala mo pa ba ang daan papunta doon?" Ilang minuto rin silang naglakad at nakarating na nga sa lawa. Ang ganda pa rin talaga dito eh, sabi ni Crystal. Nilagay ang gamit sa gilid. Nagkukwentuhan sila hanggang sa natanong ni Makmak kung nakapagpatingin na raw ba ito sa doktor. Umiling naman si Crystal, kaya dagdag ni Makmak, "Sige, bukas pupunta tayo. Pagkatapos." "Ano, Crystal?
Naalala mo pa ba kung paano tayo maligo dito dati? At baka naman, hindi na sanay ang kutis mo sa ganitong lawa. Tumakbo si Crystal papunta sa tubig at nagtampisaw. Hinabol naman ito ni Makmak. Tuwang-tuwa ang dalawa hanggang nagbabasaan. Tila napapalapit na nga si Crystal kay Makmak. Ang tanong, magtuloy-tuloy nga naman kaya ito? At sino nga ba ang dapat niyang piliin? Si Mateo na minsang nagkamali pero gustong magbago? O si Makmak na dati pang nagmamahal kay Crystal? Kayo mga ka-amazings, Team Mateo ka ba o Team Makmak? Samantala, ang huling liham nga na nabasa ni Mateo ay parang masisiraan siya ng ulo. Nag-flashback sa kanyang lahat. Doon nakalagay ang kung ano ang nakita ni Crystal. Pinagsisisihan ni Mateo kung bakit niya pa in-entertain ang kanyang ex. Kinuha nga rin ni Mateo ang kanyang phone at kinausap ang kaibigang si Tristan, isang magaling na investigator. Sinend ni Mateo ang picture ni Crystal at ang lahat ng mga information na makakatulong sa paghahanap dito. Mabilis na lumipas ang mahigit 3 taon. Kakabili lang ni Mateo ng malaking lupain sa Ilocos. Balak mag-develop ng kanilang kumpanya dito. Isang malaking subdivision. Pero gumawa din siya dito ng isang malaking rancho para ma-enjoy naman niya ang probinsya feels. I-check nga nila ngayon ang development ng subdivision at may 10 ektarya din na binibenta sa kanila. Nakatabi lang ng kanyang pinagawang asyenda. Mas naging maayos at malago ang company ni Mateo pero may isa lang na problema. Hindi pa rin niya nakikita si Crystal at mula noon ay hindi na tumingin pa sa ibang babae si Mateo. Halos mag-4 na taon na nga rin simula nung muling magkita sila Crystal at Makmak. Sobrang naging close na nga sila. Naramdaman ni Crystal na talagang sincere ang binata sa kanya. Inaalagaan nito ang kambal niyang anak na parang siya ang tunay na ama. Sabi ni Makmak, "Mahal, ayusan mo na ang kambal. May businessman na makikipag-meeting sa akin mamaya. Balak nilang i-develop ang lupa natin. Sa mataas nila binili ang lupa, kaya napapayag nila ako. Dito sila magla-lunch mamaya. Siguradong matutuwa ang mga yon kapag pinatikim natin yung mga masasarap na seafoods at local na pagkain dito sa atin." Dumating na nga rin sila Mateo at si Jordan, ang kanyang mga business partners pala. Sinalubong sila ng isang lalaking mukhang may edad. "Welcome po sa asyenda, Mr. Romero and Sir Jordan. Napaaga po pala kayo. Mamayang mga 12 pa sila darating. Ako nga po pala si Mang Jun, ang mag-aasikaso sa inyo." "Sino pa bang nakatira dito? Sa rancho?" Tanong ni Mateo habang hinahatid sila ni Mang Jun sa likod ng malaking bahay na may pagkaluma na. "Well, besides Mr. Arya, dito nakatira ang fiancé niya, kasama ang mga kambal na babae, ang kanyang ina at ang ilan pa sa kanilang pamilya na darating. Pag-usapan ng pag-iisang dibdib ng dalawa." Sabi nga ni Mang Jun habang naglalakad sila. "Kailan naman po yun?" Tanong ni Jordan sa matanda. Hindi ko lang alam pero bagay na bagay nga po ang dalawa. Si Ma'am, ang isa sa pinakamagandang babae na nakita ko at talagang nagmamahalan ng dalawa." Saka nagring ang phone ng matanda. "Excuse me lang po ito na si boss." "Napaganda dito no?" Sabi nga ni Jordan at napangiti ito. Bumalik naman si Mang Jun. "Well, mukhang may big announcement. Si Ma'am Crystal sa lunch. Pareho kayong imbitado. Sinabi rin sa akin ng aking amo na nakasakay sa kabayo ang kanyang kasintahan. Kapag dumating na si Ma'am, ipapasyal ko kayo dito sa asyenda." "Teka, mukhang siya na nga po yung natatanaw ko eh. Si Ma'am nga yan." Parehong napalingon sina Jordan at Mateo sa isang babaeng nakasakay sa puting kabayo. Nakasuot siya ng dark blue jeans. Nakasuot din ito ng brown cowboy hat na nakatakip sa mukha niya. "What's her name?" Tanong ni Mateo. Bago pa makasagot si Mang Jun, ay bumaba na nga ang babae sa kanyang kabayo. Hinubad niya ang kanyang sombrero at napabuntong hininga si Mateo at napasabi na nga lang ng, "Crystal." Tumingin din sa kanya ang babae at sabi sa mahinang boses, "Mateo?" Halos hindi mapigilan ni Mateo ang emosyong kanyang nararamdaman. Kailangan pa siyang tapikin ni Jordan. Nakatitig si Mateo sa babaeng matagal na nga niyang hinahanap. Makailan niyang pinecheck
Kung bumalik ba dati nang iloko si Kristal, pero walang nakakita sa kanya dito dati. Sobrang ganda pa rin ni Kristal sa paningin niya. Mas lalo pa nga gumanda. Mukhang gulat na nga rin si Kristal sa kanilang muling pagkikita. Huminga muna ito ng malalim bago sabihin, "Hello, Mang Jun?" Tinawagan lang ako ni Makmak. Napasabi sa kanila na si Mac na daw ang magtutur sa kanila pagkatapos ng lunch natin. Mag-aalas 12 na rin kasi, kaya sa bahay na lang tayo muna tumuloy. May inayos lang din kasi si Makmak ngayon. Tumango ang matanda at sabi nga nito, sige po ma'am. Mga sir, sundan niyo po ako." "Siya ba yan?" tanong ni Jordan at tumango si Mateo. "Bakit mo pa pinakawalan, pre? Diyosa na nawala pa." "Hindi ko alam." Bulong lang ni Mateo. Sinalubong na nga rin sila ni Makmak. "Kristal, nandiyan na pala kayo." Pero biglang nagbago ang mukha ng lalaki nang nakita na si Mateo. Kahit ilang taon na ang nakalipas, ay alam pa rin ni Makmak ang itsura ni Mateo. Hindi niya akalain na ito ang kadil niya. Si Jordan lang kasi lagi ang nakikipag-usap sa kanya. Nagulat si Makmak at pinulupot nga niya ang kanyang mga braso sa bewang ni Kristal. Ramdam ni Mateo ang paninibugho na nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Hinalikan pa nga ni Makmak sa pisngi si Kristal. Dahilan para ikuyom ni Mateo ang kanyang kamay. "Sa akin siya. Sa akin lang siya." Sabi nga ni Mateo sa sarili. Habang nagsusukatan ng tingin, ang dalawa ay biglang lumabas ang dalawang batang babae. "Mommy, Daddy!" sabi ng mga ito, saka tumakbo kila Kristal. Nanlaki ang mga mata ni Mateo sa dalawang batang babae. Kitang-kita niya sa mga mata ng mga ito at ang mukha ng dalawa kung sino ang kamukha nila. Hindi nito kamukha si Makmak, kaya isa lang ang ibig sabihin nun. Siya ang ama at buntis si Kristal nung iniwan siya nito. Magsasalita na sana si Mateo ng, "We can talk after lunch." Sabi ni Makmak na parang alam na nga ang sasabihin. Mga sir, ihatid ko na po kayo sa room nyo para mailagay nyo ang inyong mga gamit." Sabi ni Mang Jun na pinuputol nga ang tensyon. "Mabuti nga, Mang Jun. Ayusin ko na muna ang mga bata." Sabi naman ni Kristal. "Come on, my girls." Nagtawanan ng mga bata at sumunod kay Kristal sa loob ng kwarto. Habang nasa kwarto, ay napatulala si Kristal sabay sabing, "Hindi ako makapaniwalang nandito siya. Bakit ngayon pa? Hindi ko na siya mahal. Alam kong pagkatapos kong umalis, ay baka kung sino-sinong babae na ang iniuwi niya doon sa bahay namin. Hindi ko alam kung bakit siya bumalik." Sabi tuloy ng kanyang anak, "Mommy, tulong mo ako sa damit ko, please." Tumango na nga lang si Kristal at sabi nga nito, "Of course, sweetheart." Nang maayusan na nga siya, ay tinawag na nga niyang mga ito para bumaba. Nakita niyang nasa hapagkainan na nakaupo ang mga ito. Lumingon sa kanya si Mateo. Tinitignan nga silang mag-iina dahil pati nga sila Emma at Ella ay kasama niya. Umiling si Kristal at umupo sa tabi ni Makmak. Alam niyang nag-aalala si Makmak na may nararamdaman pa nga rin si Kristal para kay Mateo. Pinaupo na nga niya si Emma sa tabi ni Ella. Napatingin tuloy si Kristal kay Makmak. Narinig din ni Kristal na may bumuntong hininga at nilingon niya ay si Mateo pala na may malungkot na mga mata. Nagsimula na nga rin silang kumain. Pagkatapos ng kainan, ay hindi maialis si Mateo ang tingin kay Kristal. Mukha siyang masaya at parang in love kay Makmak. Tumanggi si Mateo na maniwala na walang nararamdaman si Kristal para sa kanya. Nag-usap naman sina Jordan at Makmak para sa isang business deal. Sabi ni Mateo, nasasabihin lang daw ni Jordan sa kanya ang mapag-uusapan ng dalawa dahil biglang hindi raw gumanda ang kanyang pakiramdam. Pumasok ng kwarto muna si Mateo. Gustong-gusto niyang magwala. Hindi niya mapigilan ng umiyak. Humiga muna siya sa kama at nakatingin lang sa kisame habang iniisip ang mga nangyayari. Matapos ang ilang minuto, ay lumabas muna si Mateo. Nagpapahangin siya sa labas, nakatitig lang sa kawalan. Nang biglang lumabas ang dalawang kambal, ay hinahabol ito ni Kristal. Nang makita ito ni Mateo, ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Hinawakan niya ang kamay ni Kristal. Sabay sabing, "Wala na ba talaga? Bakit
itinago mo sa akin na may mga anak tayo? Crystal, may karapatan ako sa mga anak natin. Tsaka yung nangyari nun, yung nakita mo ay isang malaking. Hindi pa natatapos si Mateo ang kanyang sasabihin nang sumagot si Crystal. Oo, wala na. Kaya bakit ka pa nagpakita dito? Mabait naman na ama si Makmak. Tinuring niyang tunay na anak ang mga bata. Kaya wag mo na kaming guluhin pa. Don't you dare, Mateo. Hindi ko alam kung bakit ka nagpakita pa. At hindi ko alam kung bakit gusto mong sirain ang buhay ko. Masaya na kami dito, okay? Wala kang karapatan dito dahil ikaw ang nagloko. Tandaan mo yan. Lahat ng to, kasalanan mo. Mga gabi naghihintay ako na gusto kong maramdaman ang yakap mo. Pero anong ginagawa mo? Siguro yung ex mo ang kasama mo. Mga araw na gusto kong maramdaman ang pagmamahal mo. Busy ka pala sa ibang bagay. Mabuti nga at nalaman ko ang kalokohang mga ginagawa mo bago tayo ikasal. All those feelings I had for you were burned 3 years ago. Crystal, yun nga ang gusto ko sa'yong ipaliwanag. Alam kong nararamdaman mo pa rin ang mga sparks na yon. Nakikita ko yun sa mga mata mo. Huwag mo nga akong mahawak-hawakan, sabi ni Crystal. Napalakas ang sabi niya, kaya nagtakbuhan ng kambal. At tanong ng mga ito, nag-aaway po ba kayo? Are you fighting? Nginitian naman ni Crystal ang mga ito. At sabi na nga lamang niya, mga anak, hindi. May pinag-uusapan lang kami. Napalakas lang yung boses ko. I'm sorry. Sige na, maglaro na kayo doon. Sabay turo nga sa sala. Hello po, sir. Sabi naman ni Emma. Gusto niyo po bang makipaglaro sa amin ni Ella? Sabi naman ni Ella. Hoy, Emma. Huwag ka daw basta-bastang nakikipag-usap kung kani-kanino. Sabi yan ni Daddy sa atin, di ba? Pagkarinig ng salitang Daddy, ay kumirot na naman ang puso ni Mateo. Siya ang dapat na tinatawag noon. Singit naman ni Emma. Huwag niyo pong pakinggan si Ella. Masyado yung strikto parang si Daddy. Ako, kagaya ni Mami, mabait. Madalas din kami kumakanta. Pero po yung si Ella, laging seryoso. Kahirap ka banding. Pero teka, bakit parang kamukha ka po namin ni Ella? Tapos, parehas pa po tayo ng eyes? May pagka-curly ang hair. Ella, halika. Tignan mo siya oh. Kamukhang kamukha natin. Naghikab si Emma at pahabol nito. Baka kapatid natin siya, Ella. Nagulat na nga lang si Mateo dahil sa murang edad ay napansin na nga ni Emma ang mga ganong bagay. Napangiti na nga lamang si Mateo dahil napakatalino pala ng kanyang mga anak. Hinalikan niya ang noo ni Emma. Inaantok naman na daw si Emma kaya nagpabuhat na nga ito kay Mateo. Agad itong kinarga ni Mateo. For the first time, nahagkan niya din at nabuhat ang anak. Pinasok na niya ito sa bahay para patulugin. Tinuro naman ni Crystal ang kwarto ng mga bata. Habang naglalakad ay nakikita ni Mateo ang pictures ng mga ito sa wall na talagang sobrang sasaya. Pagkatapos ay mayroong isang larawan ng buntis at magka-holding hands sina Crystal at Makmak. Mas lalong nadurog ang puso ni Mateo dahil dapat siya ang nandoon. Nang naihiga na nga niya, ay tinignan niya si Crystal at sinabi nga nito, gagawin ko ang lahat para bumalik ka. Pagkalabas nga niya ng kwarto ay saktong labas ni Makmak. Tinitigan nga lang siya nito sa mata at sabi ng lalaki, hindi ko alam kung bakit ka bumalik. Masaya na kaming mag-asawa dito. Pero tinitigan rin siya ng masama ni Mateo. At palaban na sabi nito, hindi mo ba siya asawa? Hindi pa pero malapit na. Kung alam ko lang na ikaw ang isa sa mga makakadil ko, hindi ko na sana tinuloy pa. Bakit hindi ka nalang bumalik sa Metro Manila at maghanap ng mga babae doon? Makmak, sorry, pero hindi mo alam ang tunay nangyayari. At hindi ako aalis nang wala sa akin ang aking mga anak at si Crystal. Pero sabi ni Makmak, hindi mo sila anak, Mateo. Akong nagpalaki sa kanila at kahit ang kanilang apelyido, sinunod na sa akin. Crystal is the love of my life and she loves me as much as I love her. She never was yours. Kinuha mo siya sa akin.
Huminga ng malalim si Mateo, sabay sabing, "Alam kong may pagkakamali akong nagawa, pero na mahal ko siya. Lahat ay ginawa ko para makita siyang muli." Nagkakasagutan na nga ang dalawa hanggang sabi ni Mateo, "Anyway, hindi naman tayo magde-decide kung sino ang pipiliin ni Crystal. Let the best man win." Sabi naman ni Makmak, "Fine. Sigurado naman ako na ako ang pipiliin niya." Pilit na inaayos nga ni Jordan ang business deal kay Makmak. Samantala, hindi umalis si Mateo sa lugar na yon. Katabi lang ng kanyang hasyenda ang hasyenda nila Makmak. Sa araw-araw ay maaga siyang gigising para makipaglaro sa mga bata. Dadalhan nga niya ang mga ito ng pagkain. Ginagawa ni Mateo ang lahat para makabawi sa mga ito. Isang araw pa nga ay pupunta na ng Manila si Makmax para nga may kailangang asikasuhin doon. Mawawala siya ng ilang araw. Iniwan nga niya muna ang kanyang mag-iina at mag-iingat daw ito. Binilin pa nga niya si Crystal na kung may gagawing masama si Mateo o subukan itong itakas ang mga bata habang wala siya ay agad lang itong tumawag dahil babalik siya kagad. "Sige na Makmak, ako nang bahala," sabi ni Crystal sabay halik sa pisngi nito. Saktong dating naman ni Mateo. Tuwang-tuwang mga bata. "Hello mister, magpe-play po ba tayo ulit?" tanong ni Emma. Dagdag pa nito, "Laro po tayo ng tagu-taguan," sabi nga nila. Bulong naman ni Crystal, "Sa tagu-taguan lang naman nang feeling magaling ang lalaki yan." "Ano yon?" tanong ni Mateo. Wala. Basta wag mong papalayuin yung mga bata. Mag-aayos lang ako ng mga kalat nila sa loob." "Tito na lang ang itawag niyo sa akin. Wag ng mister. Para naman akong others pag ganyan eh," sabi nga ni Mateo sa mga bata. Masaya rin sina Ella at Emma. Nakakailang oras na nga rin silang naglalaro nang biglang nawawala si Emma. Hindi ito makita ni Mateo at kahit si Ella daw ay hindi alam kung saan pumunta ang kapatid. Kinakabahan si Mateo kaya pumunta na nga rin siya sa loob at hinanap si Crystal. Nang magkita ang dalawa, "Nandito ba sa loob nagtago si Emma?" tanong naman ni Crystal. "Ha? Hindi ba kasama niya siya? Diyan sa labas? Huwag mong sabihin nawawala ang anak ko." "Ano ka ba naman Mateo? Wala ka nang ginawang tama." Sabi naman ni Mateo, "Crystal, please. Hindi natin kailangan mag-away ngayon ng dapat. Ay makita natin si Emma. Nagtataguan lang kami tapos bigla siyang nawala. Tinanong ko na yung mga tao dito pero wala daw nakakita sa kanya." Nag-aalalang sabi tuloy ni Crystal, "Baka pumunta sa kakahuyan. Sinabi ko naman kay Emma na bawal siya dun eh." Kinuha ni Crystal ang kabayo. Pinabantayan niya muna si Ella kay Mang June. "Sasama ako," sabi naman ni Mateo. "Bakit? Marunong ka bang sumakay ng kabayo?" tanong naman ng babae at sagot naman ni Mateo, "Mga bayo lang ng tao. Pasakayin mo na nga ako dyan." "Diyan ka talaga magaling sa kalukuhan mo. Halika na nga. Kailangan ko pa rin ng tulong para mahanap si Emma. Siguraduhin mo lang na makikita natin siya. Dahil kapag hindi, malilintik ka talaga sa akin." "Paano ba ako makakasakay dyan?" "Tumalon ka, bilisan mo," masungit na sabi ni Crystal. Hirap na hirap ngang sumasakay dito si Mateo. Nang makasakay na nga siya, ay sobrang higpit ng kapit niya kay Crystal. "Hoy, teka lang. Dahan-dahan, baka mahulog ako." "Mahulog ako sa'yo." "Pwede pa Mateo? Hindi na kita mahal kaya ilugar mo nga yung joke mo." Sagot naman ni Mateo, "Pero Crystal, mahal pa rin kita. Gagawin ko ang lahat para bawiin ka. Ipapakita ko sa'yo." Mataray na sagot na naman ni Crystal, "Hindi na kailangan. Matagal na kitang kinalimutan. Tsaka teka, ano ba yung tumutusok sa likod ko?" Sagot ni Mateo, "Wala ah. Pero alam mo, mas gumanda ka pa nung pinanganak mo yung kambal. Tumahimik ka na nga dyan. Ibaba kaya kita dito?" Ito naman, di na mabiro. Wala tayong time magbiro ngayon dahil may hinahanap tayo. Nagseryoso na nga rin ang lalaki dahil, oo nga pala, mahalaga nga pala na hinahanap nila ang kanilang isang anak. Nang makarating na sa kakahuyan ay hinanap nila si Emma.
pero hindi pa rin nila makita. Sa bandang lawa naman ay nandun ang laruan na hawak-hawak kanina ni Emma, pero hindi na nila nakita ang bata hanggang sa gumabi na. Sabi naman ni Mateo, "Crystal, bumalik ka na sa mansyon. Ako nang bahalang maghanap ngayong gabi. Kasalanan ko naman kaya siya nawawala eh. Kapag nakita ko siya, sisiguraduhin ko na ibabalik ko siya kagad. Kuhin ko palang number mo. Para kapag nakita ko siya, tatawagan na lang kita. Kunwari ka pa, gusto mo lang makuha yung contacts ko eh. Siguraduhin mo lang na ligtas si Emma." Kahit madilim ay mag-isang hinanap ni Mateo ang kanyang anak. "Emma, asan ka na? Nandito na yung superhero mong tagapagligtas. Halika na." Nakailang sigaw na nga si Mateo gamit niya ang flash ng kanyang cellphone sa paghahanap. Unti-unting kinakabahan siya dahil mas lumalalim na nga ang gabi. Medyo napapagod na nga siya kaya nagpahinga muna si Mateo. Tumingala siya sa kalangitan at nananalangin na sana walang nangyaring masama sa anak niya. Sana ay maayos lang ito, hanggang sa may narinig nga siyang parang kumaluskos sa di kalayuan. Habang papalapit si Mateo ay nakarinig nga siya ng parang may humihinga ng malakas hanggang sa nakita niyang isang kulay pula na parang damit. Sa pagkalapit nga niya ay nakita niya na yun ang kanyang anak na si Emma. Agad nga niyang niyakap ito at hinalikan sa noo. "Emma, bakit ka nandito? Diba usapan huwag kang lalayo? Halika na, umuwi na tayo." "Mister, nandito ka. Natatakot na ako. Kanina kaya natulog na lang ako. Pero ngayon nandito ka na." Niyakap na nga siya ng lalaki at bulong nito. "Shh, huwag ka nang umiyak. Siyempre, nandito ako. Ako ang knight in shining armor mo." Binuhat nga ni Mateo ito. "Mister, bakit magkamukha tayo? Nitanong ko si Mommy pero sabi niya, nagkataon lang daw eh. Tapos si Ella ganun din yung sinabi sa akin." Ngumiti naman si Mateo at sabi nga nito, "Kasi ako ang prinsipe mo. Pwede ring hari, tagapagligtas, at gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kaya huwag kang magalit sa akin ha." "Siyempre naman po. Bakit naman po ako magagalit sa inyo, diba?" May pagkamabigat nga itong anak ni Mateo. Kaya nung makalabas nga sila sa kakahuyan, ay may nakita siyang pwedeng silungan. Doon muna sila magpapahinga. Hindi namamalaya ni Mateo na nakatulog na siya. Tumabi naman si Emma dito at pagkatapos nga noon, ay pinatong ang ulo niya. Kinaumagahan, ay kabang-kaba si Crystal kung nasaan na kaya ang dalawa. Hanggang sa marating niyang maliit na kubo at nakita nga niyang mag-ama na natutulog doon. Magkayakap pa nga ang dalawa na para nga talagang alam nilang mag-ama sila. Sabi niya sa sarili, "Hindi pwede, Crystal. Hindi ka pwedeng ma-inlove sa manlulokong yan." Sa kabilang banda, 5 araw na mula nang umalis si Makmak. Pabalik na ito ngayong araw. Tumawag ito kanina at may pasalubong daw siya. Kaya excited din ang kambal. Kinuwento pa nga ni Emma kay Mateo yon. Bumuntong hininga naman ang sagot ni Mateo sabay sabing, "Nako, mas marami akong pasalubong doon kapag galing ko sa Manila." "Talaga? Yay, mister! Bilan mo akong maraming laruan ha. Hoy Emma, ang dali mo talagang suhulan." Sigang sabi naman ni Ella habang nakapamewang pa. Samantala, ilang oras na naghihintay si Crystal kay Makmak pero hindi pa rin ito dumarating. Nung una akala niya ay traffic lang ito. Hanggang sa biglang may tumawag. At sinabing na aksidente si Makmak. Agad na nagpanik ito. Nahalata naman ni Mateo ito kaya tinanong niya kung anong nangyari. Nang malaman agad, ay sabi ni Mateo, "Saan daw siya? Gamitin na natin yung Mustang ko para mas mabilis tayo makarating." Halos paliparin nga ni Mateo ang kanyang sasakyan hanggang sa nakarating nga sila ng ospital. Ilang araw na natili doon si Makmak. Pero sobrang nahihirapan pa ito hanggang sa kinausap nito si Mateo. Kahit nahihirapang magsalita, ay sabi nga nito, "Hayop ka, Mateo. Sinaktan mo yung pinakamamahal ko." Na babae, pero mukhang hindi ko na kayang protektahan ng mag-ina. Kaya, sa'yo ko na sila ihahabilin. Sa ilang linggo mong pananatili dito, nakita ko naman kung gaano mo kung gustong ibalik si Crystal. Hindi ako bulag para hindi makita yon.
Kahit gustong-gusto na kitang paalisin, naisip ko na ikaw pa rin ang tunay na ama ng mga bata. Kaya sana, huwag mo na ulit gawin ang pagkakamali mo. Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal kaya please, ipangako mo na laging andyan ka para kila Kristal. Napoprotektahan mo. Mula ngayon kasi, kung hindi babangon ako mula sa hukay, babawiin ko sila para sa'yo. Labag man sa kalooban, ayaw ni Mateong mangyari ito, pero sabi nga niya kay Makmak, "Oo, promise. Nagkaroon ako dati ng pagkakamali, pero yung nakita ni Kristal na nakapatong sa akin ng ex ko, isang malaking pagkakamali lang yun at hindi pagkakaunawaan." Paliwanag ni Mateo kay Makmak. Kahit may hindi pagkakaunawaan ng dalawa, ay nakita ni Makmak ang sinseridad ni Mateo. Pahabol pa ni Makmak, "Hayop ka? Huwag ka sa akin magpaliwanag." Sabay tumawa ito pero umubo-ubo. Unting-unti nang nawalan ng malay si Makmak, kaya napatawag na nga si Mateo ng doktor. Agad namang may pumuntang doktor at nurse. Naghihintay silang lahat sa pwedeng mangyari. Nasa labas sila Mateo, kahit siya ay ayaw niyang mawala si Makmak dahil gusto niya itong labanan ng patas. Hanggang sa makalipas ang mahigit 1 oras ay lumabas na nga rin si doktor. Sabay sabi nito, "Ginawa na po namin ang lahat, pero sa kasamaang palad, talagang malala ang nangyari kay Sir Mac. I'm sorry for your loss." Nakatayo lang doon si Mateo at agad na pumasok si Kristal. Hindi na pumasok si Mateo. Alam niyang matagal ang pinagsamahan ng dalawa at kailangan nito ngayong mapag-isa kasama si Makmak. Mabilis na lumipas ang mga araw. Ilang linggo na rin ang nakakalipas mula nang nailibing si Makmak. Hindi sumuko si Mateo sa panliligaw muli sa dating nobya. Pero kahit na ganoon, ay nagpalipas nga muna siya ng ilang buwan para gawin iyon dahil may respeto nga ito kay Makmak. Araw-araw niya itong dinadalhan ng rosas. Araw-araw niyang pinaparamdam na mahal niya si Kristal. Nagkaroon na rin si Mateo ng pagkakataon na sabihin dito na isang malaking hindi pagkakaintindihan lang ang lahat na ibang nakita niya sa nangyari. Pag-amin pa nga ni Mateo, "Ilang araw na nun, si Aida pumupunta sa office. Gusto niya makipagbalikan pero tinanggihan ko siya. At nung araw na nahuli mo kami, nagpaalam lang siya na pupunta sa US. Maniwala ka man sa hindi, nadulas lang kami, kaya nakapatong siya. Sana ibalik natin ang dati. Hindi ako susuko." Nung una ay laging tinatanggihan ni Kristal ang binata pero hindi matapos. Nang ilang buwang muling panliligaw ay muli naman na si Mateo sinagot ni Kristal. Pinagtapat na nga rin nila sa mga bata na si Mateo nga ang tunay na ama ng mga ito. Tuwang-tuwa si Emma at sabi pa nga nito kay Ella, "O diba tama ako? Sabi ko sa'yo, kaya natin siya." Kamukha eh. Pagkatapos ng 1 taon, ay sa wakas dumating na nga rin ang araw na ikakasal ang dalawa. Nagaganap na nga ang mahalagang seremonya sa simbahan. Hanggang sa, "I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride." At dito nga niya ipinaramdam kung gaano siya kasincere sa mga vows na sinabi niya kanina na hindi nga niya ito iiwan, sa hirap man o sa ginhawa. Samantala, ang babae naman, humingi rin ng tawad dahil nga sa mga naging pagkakamali niya. At sabi nga nito na nangangako siya na mas magtitiwala na nga siya sa kanyang asawa para hindi na nga maulit ang dati na nagkaroon nga ng hindi pagkakaintindihan at maling akala na sumira nga sa kanila. Sabi nga nila, lahat tayo nagkakamali pero dapat matuto sa pagkakamali mo at itama ito. Minsan talaga, may mga taong dumarating din sa ating buhay pero nawawala din dahil everything happens for a reason. May mga dahilan kung bakit sila dumarating sa ating buhay. Maaaring para turuan tayo ng leksyon o maaaring para makasama natin habang buhay. Gaya nga ng mga naging papel nila Makmak at Mateo sa buhay nga ng babae.
At muli, ito ang Jay's Amazing Stories. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shout out po sa mga sumusunod. Alejandria Maturan, Minda Gonzaga, Rex Roy, Solima Diosdado, Lance Ostonalito, Christopher Marmeto, Princess Bachong, Evelyn Cotton, Lloyd, Faye Manolan, Camparum, De Jessica Rose, Merlin Bilbar, Lynn Manila, Minerva, Princess, Marlon Mariveles, Margarita Sibayan, Presbyteros Rose, Chisa Dehino, Amelia Berlin, Jane Rosario, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. At muli, ito ang Jay's Amazing Stories. Maraming salamat po at abangan pa po ang mga susunod nating mga full stories. Thanks for listening!